it can be road score, yung yung pinaka-score ng student. Kung ano yung nakuha niya sa, kunyari, sa quiz, naka-40 siya, so, yun yung road score niya, yung 40. And pwede rin siyang do percentage. Tapos, pwede rin siyang transmuted rate. So, dito naman sa transmuted rate, yung road score natin, pwede siyang i-convert sa difference scale or a grade or yung ABC grading system. Dito naman sa, transmuted rate, nakadepende siya. Nakadepende siya sa grading system. Sa grading system ng school. So, pwede siyang ABCD, A yung pinakamataas, and then D yung pinakamababa. So, parang napapasok na rin dito yung grading system natin dito. So, di ba 1, 2, 3, 4, 5. 1 yung pinakamataas, and then 5 yung fail. Tapos next naman punta tayo sa tabular. So yung tabular, nakapresent yung grade ng students into a table form. So mamaya may example tayo dyan. And then dito naman sa graphical presentation, so pwede siya sa, pwedeng nakapresent yung score ng ating mga students, bar lines, mga ganon, and then mga charts, ganon. So, para mabilis mahanap yung comparison tsaka yung progress ng students, mababa ba siya sa exercise 1, ganyan, tapos mataas ba siya sa exercise 2, ganun, para mabilis matignan ng teacher yung development kung ano pang nangyayari sa result ng kanyang mga assessments. Next, so ito yung example of a tabular representation. So, ayan siya. Natin siya masyadong itindihin. So, yung mga learning competencies, din nakalagay. Ano nga ba yung mga learning competencies? Basta yun, napag-aralan na natin yun. So, kunyari, dito sa exercise 1, sa learning competencies na yan, sa 10 items natin siya. And then, i-convert natin siya into percentage. Ilan yung percent ng 2? Basta yun sa 10. Diba 10 yung items tapos 2 yung nakuha niya. So, percentage na lalabas is 80%. Ayan. Tapos ng exercise, next exercise naman, exercise number 2, ayan. Sa learning competencies na rin, nakakuha siya ng 4. So, i-convert na natin siya into a percentage na tulad na lang yun. Same as natin dito sa mga baba. Convert lang siya to percentage. So, ito yung example ng tabular representation. So, di ba makikita nga natin dito na naka-table siya. Naka-table format. Ayan. Para mas mabilis ma-interpret yung grade or yung score ng students. And then, mag-proceed naman tayo sa guidelines in giving qualitative feedback. So, di ba, feedback, ito yung mga information na binibigay natin sa mga students natin na yung mga kailangan pa nila i-improve kung ano yung mga nakikita natin weaknesses and strengths nila. So first, number 1, meron tayo, the content of the feedback are based and within the confines of the criteria. So, dapat kapag mabibigyan tayo ng feedback sa ating mga students, dapat naka-align siya sa criteria. Hanggang doon lang siya. Hindi tayo pwedeng magtagtag ng mga additional comments or any unnecessary comments, mga ganyan. So, kaya kailangan dapat natin we need to bear in our mind yung criteria ng pinagawa nating exercise sa kanila. Ayan. We need to add yung mga personal comments, ganyan, hindi naman na. So, focus lang tayo sa criteria kapag magbibigay tayo ng feedback. And then next, for the number 2, the feedback should inform the students on what to do to become better
learners. So ayun nga, di ba yung feedback, nagbibigay siya ng information sa students ko saan sila magaling, gano'n, or kung saan yung area na kailangan pa ng improvement. So, ito yung mga ito. Attended procedure, how to correct the errors and the kind of thinking required to get the answer and where to locate the answers. Ito yung mga possible na pwede natin i-feedback sa ating mga students. And then next, for the number 3, the feedback should be immediate to correct the error. Ayan. So ito yung pinakatandaan natin. Nabibigay tayo ng feedback to correct the error of our students. Hindi dahil kailangan rin natin maging, ano na ba tawag doon? Yung maging maano sa words natin, kailangan natin isabi yung mga appropriate words, gano'n. Kailangan natin rin isipin yung boundaries natin. Yung boundaries natin. Gano'n, dapat, di ba, kinokorek kasi natin sila sa feedback natin. Hindi natin intensyon na ikahiya sila gano'n. Kaya dapat kailangan pa rin natin isipin yung purpose kung bakit tayo nagbibigay ng feedback sa ating mga students. And then for the number 4, the learners needs to be provided with an opportunity to redo and resubmit the task. So ayan, that maging considerate din tayo. Hindi po nagkamali na yung students natin, ibabagsakin natin siya agad. Pwede rin naman natin siya bigyan ng chance or na, yes, ng second chance para maayos niya. Para maayos niya yung pagkakamali niya. Oo. Para maayos yung pagkakamali niya sa task na binigay mo. And then, as a teacher, kailangan rin natin siyang i-guide kung saan siya nagkamali para pag sinabit niya na ulit yung task niya, ayun na, makukuha niya na yung correct answer dun sa task na pinagawa natin sa kanya. And then, for the number 5, detail the feedback if the learner needs more information. So, ayan, kung hindi pa masyadong naiintindihan ng students natin yung sinabi natin feedback sa kanila, pwede rin tayong mag-add ng information para mas ma-widen na yung sasabihin natin para mas lalong maintindihan yung ating students. And then for the number 6, the feedback can be short if the learner knows what to do. Diba parang nagko-contrast sila dito sa number 5. Pero kasi ang sinabi dito, pwede natin pa-include yung sabihin natin feedback kung naiintindihan na yun yung learner. So depende pala siya sa, kasi diba merong iba't ibang level of comprehension ng ating mga students. Kaya kailangan rin natin parang bigyan pa ng any other information, gano'n. Dagdagan or bawasan. Gano'n. And then for the number 7, last na to, feedback can came into the form of verbal. It can be verbal and gestures so that the learner is not distracted while performing. So ayan, pwede rin tayong umano ng mga verbal gestures, lalo na kunyari kapag sa mga performances, ganyan, tapos pwede tayong mag-sign, gano'n, mag-gesture sa kanila na ganito ganyan para ayun. So ayun lang, that's what we Ay, hindi. O, hinuha dito ng bibis ko, hindi nito daw. Sila kanini. Naka-video pa yan? Naka-video pa.